Hi guys, so good morning it's long time na hindi tayo nag-vlog So it's another day, another vlog at sobrang lamig dito sa amin. So hindi magandang kasi nga yung dalawang truck natin ayaw mandar. Buti na lang may isa pa tayong sasakyan. Yung ngayon ibupost natin siya kasi grabing lamig guys. Sumabot kami ng minus 50. So i-try natin ngayon na na i-boost ngayon to para magamit natin kasi ito yung pula ayaw talaga. Yung sasakyan natin mukhang nasisira na lahat. Ito isa, iniwan ko lang, namatay na pala. Ano naman nangyari dito? Iniwanan ko lang saglit, namatay ka ng kusa. So i-try natin na i-boost kasi grabe ang lamig talaga. Ito mamatay. It's not good. Ang hirap pag isang kamay lang guys. So pinlog muna natin. Nakasaksak muna naka-boost sila. So transfer muna ako ng few na kuryente doon. Tapos i-try natin na i-start din yung yung blue na truck. Grabe. Kasi nga hindi ko kasi na plug. Actually, may plug nun siya kaso lang nasira kasi yung saka naghahagilap ako kagabi. Alas 8 na tayo nakauwi. Hindi rin tayo hindi ko rin naayos kagabi. Ngayon punta tayo dito ngayon guys sa sa isa i-try natin, sana mag-start siya. Sakit sa kamay, sobra. Grabe talaga. Malapit ang lamig. Ayun. Hopefully na mag-start siya. Oh. Hallelujah. So natulungan na nag-start yung ay. Oh. Namatay ulit. Sobrang tigas talaga ng sobrang tigas ng mga crankshaft niya. Okay. So yay.
pilak ayaw na. Grabing usok ko. Malapit. Ayaw na rin. Grabe, nakakaano guys. Sobrang sakit sa kamay. Lahat mahirap isara. Lahat masakit. Diyos ko, puwapatan dito kami sa lugar na to. Grabe. Problema ko ngayon, yung pula na yan kasi gagamitin niya ng bukas. Sakit sa mukha. Alam mo yun guys, yung pati yung mukha ko na frozen na. Ang hirap i-move. Kasi gagamitin yan bukas. Paghahatid ko sa anak ko uwi sila ng Pinas. So problema ko, ayaw mag-start. Kaya gamitin namin yan bukas. Kasi may mga pagkahi sila. Yan ang problema doon. Sakit sa mga paa, sakit lahat. Mamaya magagawa ko rin siguro ng paraan yan mamaya. Kaya parang gusto ko tanggalin yung battery niya, tapos dadalhin ko muna sa loob. Kasi na-frozen lang yan. Yung mga battery na hindi naman nasisira yan. Siguro na-expired naman yan after mga 7 years, 8 years. Pero pag ano, kasi bago pa lang yan. Ngayon, yung hood naman ayaw masara. Talaga lang. Kaya nangyayari dito sa mundo ng Saskatchewan na to. Hanggang bukas pa tong lamig na to. Umabot kami ng minus 50. Ay, pasok na ako sa loob. Sara muna natin to. Bahala ka pag ayaw mo. A few moments later. Alright, so guys, ayos na tayo. Sa wakas, at least hopefully na maging okay yung truck. Tagal na ng ano niya, tagal ng andar niya dito. So iniwanan ko muna siya ng mga more than 30 minutes na siya tumatakbo. At ang problema natin kasi ang heater natin hindi ganun kalakas. So magga-gloves muna kasi masyadong malamig yung manibela. So malayo yung bay natin. Nasa part tayo ng ng Saskatoon. So malamang grabe yung usok. Ready muna tayo kasi medyo masakit sa kamay to. Hallelujah. So tara. Tumutunog yung mga tawag nito, steering. Hopefully it's okay. Hallelujah. Guide us Lord, protect us, O Father, as we travel, Lord. Salamat to God sa pag-iingat mo sa amin. Mataas yung araw, maano yung araw guys, pero grabe yung yung lamig. Sobrang lamig.
kasi nga ayaw mag-start ng red na truck. So gagamitin pa naman siya by tomorrow. Tingnan niyo, grabe yung guys, yung init. May init sa labas. Taas ng tirik na tirik yung araw. Pero yung temperature namin grabe. So kahit nga dito sa loob ng truck ko minus 39. Yung windshield natin yung mas malupit. So yung windshield natin umaabot tayo ng nasa 49, 50. May mga naglalakad pa rin. Talaga nagfa-fog sa ibang mga portion. Ganito kasi yung talaga namin dito. Umuwi ka dito sa Saskatchewan, ganito yung life na actually yung polar vortex na to nangyayari lang to twice in a year. So ngayon nagstay siya ng more than 4 days na. Simula kahapon, ngayon, bukas. Yeah. Sana matapos na siya by Sunday. Tsaka mararamdaman mo yung tawag nito, parang ang sakit sa mga kalamnan. Yung lamig. Kaya hindi, wag muna natin porsahin ng gusto yung sasakyan na magtakbo ng mabilis. Kasi yung mga bearing, dulas. Pag ganito talaga kalamig guys, grabe yung alam mo yung hirap ng sasakyan, at saka yung alam mo yung nagdadrive ka na yung walang heater, hindi ganun kalakas yung heater ng truck mo. Grabe yung alam mo yung feeling mo yung nafo-frost yung paa mo, tapos yung kamay mo ang sakit, ang mukha mo parang binabanat. Ay grabe, ito yung mga experience namin dito sa sa Saskatchewan. Grabe. So actually yung lamig na to hindi naman to everyday, kasi we used to naman hanggang mga nasa 30 degrees okay kami niyan. Pero pag mga ganito nasa close na sa mga minus 50, 51 pataas, medyo mahirap na talaga. Grabe yung usok. Talagang tawag nito, parang nag-evaporate yung mga moisture. Dapat nga walang school eh. Yung iba mga hindi sila pumapasok pag ganito. Pag sobrang ganito kalamig. At ito na nga mag-enter na tayo sa sa highway namin. Actually dito sa highway namin is yung maximum na driving namin is 110 km per hour. So kaso lang sa ganitong condition kasi hindi mo rin pwede na maipuwersahin mo yung takbo ng sasakyan, kasi nga mahirap din na masiraan ka. Tapos wala, buti kung mayroong tutulong sa'yo sa ganitong kondisyon na lamig. Yan, makikita niyo siya guys, it's super super liwanag. So yan ang pinaka ng polar vortex actually. Ngayon mararamdaman din natin yan sa buong buong North America, even kahit dito sa US. Siguro kahit dyan sa Pilipinas siguro mararamdaman niyo yung yung lamig na yan.
Kasi dito sa amin, grabe talaga. We are the center talaga dito. Lalo na malapit kami dito sa part na talaga ng mga ng North Pole na sinasabi nila. Actually, baka mas malamig pa nga ata kami kaysa North Pole. Yan. So, eto, nagdadrive na rin tayo sa highway. At yung makikita nyo yan guys, puro snow lang talaga. Puro puti na lang talaga yung palibot. So, ang snow na to, magmi-melt naman ito siya mga bandang March, late na ng March. Yan. Tapos makita mo yung araw, grabe, sobrang tirik. Akala mo naman mainit. Kung makita nyo yun guys, yung mga sasakyan guys, so grabe yung usok nila, no? Actually condensation yan siya ng exhaust. Yan. Kung maiano mo nga, siguro dito sa Canada, siguro yung mga most na mga toughest, yung mga malalakas, matitibay na mga sasakyan, kasi nga grabe yung mga condition ng weather ang aming mga nasagupa. Maliban sa mga ibang lugar, hindi naman sila siguro na ganito. So dito sa amin, grabe talaga. So, nagkaano nga kung bakit andito pa kami sa lugar na ito. Alright guys, so enjoy the video. At sooner, malapit na tayo sa trabaho. Kasi yan dyan guys, lalo na pag nasa intersection ka, tapos pag abante na lahat yan, makikita mo yung halos dito sa harap mo, grabe, hindi mo na makikita sa ng exhaust. Tingnan mo ngayon, grabe yung usok yan. Mas lalo na yan nasa likod ko, kasi nasa likod ko ganun din ang nangyayari. So ganyan na distansya ka rin, kasi nga hindi mo makikita yung fog or nakikreate ng exhaust. Yan. Ibig sabihin yan guys, the weather talaga is super cold. So it only happens lang naman yan, minsanan lang yan, hindi naman yan araw-araw. So kaso lang nag-i-stay kasi siya more than a week minsan. Naalala ko nga back in 2 years ago, nag-stay talaga ng halos 3 weeks ng ganyan. Sobrang hirap talaga. So, hirap ng driving condition mo. Tapos, hirap ng travel. Yan. Excuse me. Hindi kasi maganda yung natin guys. Tawag nito, may sipon tayo, may upo. So, I'm entering in Saskatoon na yan. So, malapit na tayo sa trabaho. Siguro hanggang dito na lang yung video natin. Ipakita ko lang sa inyo kung gaano yung tawag nito, kung gaano ka-foggy yung Saskatoon pagdating sa mga ganitong weather. Grabe talaga. Kumbaga, minsan hindi mo mapaisip kung paano kami tumagal dito sa lugar na to. Actually okay naman siya, kasi pag summer okay naman. Kaso lang much longer kasi ang winter kasi dito. It took sometimes nagiging 6 months ang winter. So yan ang naging struggle namin dito pag naninirahan kayo dito sa Saskatchewan. Alright guys, so andito na tayo sa Saskatoon. Nakarating na rin tayo. Grabe, trick na trick yung araw, so grabe yung mga usok. So yeah, maraming salamat guys sa kapanood na aking videos. Please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button
pag-update para ma-update ko kayo sa sa mga next na mga videos natin. Okay, so thank you so much and God bless everyone. Bye-bye.